Balik po tayo sa mga balita. Naghain ngayon ang hepe ng PNP-CIDG ng reklamo sa Department of Justice para sa gagawing case build-up laban kay dating Pangulong Duterte dahil sa sinasabi nitong kill remarks sa mga senador. Ang Department of Justice naman handang paimbisigan sa NBI ang naging pahayag ng dating pinuno ng Pilipinas. Moira Encina Cruz sa balita. Sinampahan ni PNP-CID Chief Nicolas Torre III ng reklamo sa DOJ si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pahayag nito sa proclamation rally na patayin ang mga senador para madaming bakanteng pwesto at makapasok ang mga pambato ng PDP laban sa darating na eleksyon. Ayon kay Torre, nais nila na magsagawa ng case build-up ang DOJ para sa inciting to sedition at unlawful utterances dahil sa pahayag ni Duterte na patayin ang 15 senador. I also submitted for DC-20 the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. Sa kanyang mga statements doon sa last rally. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at for case build-up na rin yung reklamo natin. Sinabi ni Torre na hindi dapat palagpasin ang mga ganong klaseng pahayag kahit pa sabihin kalaunan na biro lamang ito. Alam nyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nagkakagulong, ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan, na puro patay-patay na lang. At pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only or yung latest naman na palusot eh. Igilit ni Torre na may bigat ang pahayag ng dating presidente dahil posible itong seryosohin ng mga taga-suporta nito. Maliit lang tingnan yan, pero it is being uttered by a former president. Hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously by his blind supporters. Sa oras anya na matapos ang case build-up, ay isasampa naman ang reklamo para sa preliminary investigation sa DOJ. Samantala, sinabi ni Justice Secretary Esmin Remulla na maaaring imbestigahan ng NBI motu proprio o kahit walang formal na reklamo ang tila pagbabanta ng dating presidente. Para naman kay Remulla, hindi dapat patulan ang lahat ng mga sinasabi ng dating Pangulo, batay na rin sa mga pagsalita nito sa mga nakaraan. Alam niyo naman, sometimes we're used to the language of the former president. Yes, sir. Sanay tayo. Hindi naman lahat ng sinasabi niya tatalon tayo. Niniwala rin ang kalihim na iba ang pahayag ng ating Pangulo sa sinasabing pagbanta ng anak nito na si Vice President Sara Duterte. Specific kasi yung kay Sara. Specific na in-name niya sa Presidente, si First Lady, tsaka si Speaker Martin Romualdez na kanyang bibigyan ng motibo. Gayunman, ineg ni Remulla na handa ang NBI na imbestigahan ang usapin kung may mga senador na humiling o maghain ng reklamo. Pero if the senators themselves complain, then we have reason to act on the matter. Kasi siyempre sila yung sila yung endangered ng ganong statements. It can possibly have a ripple effect na hindi natin alam. Samantala, tiniyak ni Remulla kay VP Sara na bibigyan ito ng DOJ ng mga pagkakataon para sagutin ang mga reklamong inciting to sedition at grave threats laban dito. Due process and justice. Hindi naman tayo maakto ng hindi naayon sa batas. Due process is the most important. Sana she takes advantage of the fact that she's given a chance to explain. Moira Encina Cruz para sa Mata ng Agila, matatag, matapang. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.